Matanggal po sana, Master Jet, ang mga arrears na yan para less na po bayarin ng mga teachers. Paano po nagkaka-arrears? So, loans man yan or premiums, mayroong arrears sa GSIS, no? Ito ay kapag kulang yung remittance o kaya ay walang naging remittance. Isa din ay yung delay ang remittance. Pero walang problema yung delay kasi magre-reflect siya as arrears during time na delay siya. Tapos kapag nag-remit na ay mawawala naman siya. Kaya lamang magkaka-interest po yung arrears na dulot ng delay kapag ito ay loan. Yung sa premiums naman po, yung epekto niya ay doon sa period with paid premiums or PPP. No, kasi yun pong PPP na yun, base siya sa actual na premiums na niremit ng agency. No, so kahit po kumpleto yung service mo for the entire year, kung kulang-kulang naman yung remittances na sa premiums, ay hindi equivalent to 1 ang madagdag sa PPP mo. No? So, yun po yung cost ng mga arrears na yan. Tapos, hindi naman po lahat ng arrears ay dapat na matanggal. No? Kasi yung ibang arrears po talaga dyan ay talagang totoo na arrears. No? Kasi nga, yung nire-reflect ng GSIS ay nakadepende sa kung ano po yung natatanggap na remittances coming from the agency. Kapag yung agency ay updated sa pagre-remit, makikita po ninyo yan sa GSIS touch po ninyo. Kapag updated yung agency ninyo pagdating sa remittance, walang arrears na magre-reflect dyan. Kapag tama yung nire-remit, walang arrears na magre-reflect dyan. Pero kung delay or kulang yung remittance, ay hindi po matatanggal yung arrears. No? Kapag kulang, ay hindi po matatanggal yung arrears. Talagang mayroong arrears. At masosolve po yan kapag nag-remit na ng tama yung agency. No? So, base kasi sa mga naririnig po natin, no? Base po sa mga naririnig natin, yung sa GSIS kasi, pagdating po sa remittance, hindi kasi yan individual person. No, kung mayroong 1,000 na empleyado sa inyo, hindi po kasi every one person yung pinaprocess for the remittance, kundi as a whole, yung lahat kayo po. No, so meron pong billing ni GSIS sa premiums at sa loans forwarded to the division office o kaya kung sino man po yung humahawak ng remittances. Ito pong ERF nila, ito pong electronic remittance nila, yun po ay coming from GSIS papunta sa inyo pong agency. Tapos kung magkano po yung nakalagay doon ng mga halaga na dapat ma-remit, ay dapat ganun din yung ma-remit ng agency. No? Kasi kapag hindi po, yun for sure may arrears. No? Dahil kulang yung naging remittance ng agency. No? So, kapag ganyan kasi ay dapat ma-correct. No? Kaya nga sa ngayon nagkakaroon ng reconciliation yung GSIS and government agencies pagdating po sa premium remittances, just to be sure kung sa bawat buwan ba ng bawat empleyado ay talagang deserve ba yung arrears na yon, talagang may arrears ba o kaya ay nagkamali lang sa computation o kaya ay nagkamali din sa pagdeduct. No? So ganun po yung nangyayari. No? Kaya dapat naman talagang matanggal yung mga arrears kung yun ay hindi deserve. No, yun ay walang basihan na nagre-reflect siya. Pero kung yun naman ay nag-reflect because kulang or walang na-remit, then hindi siya dapat matanggal. Kasi matatanggal lamang yan kapag mayroon ng payment na matatanggap si GSIS for that particular na arrears sa premiums man yan o kaya ay sa loan payments.